Alam ba ninyo na may dalawang malaking isda ang nakahanda ng kasuhan ng ombudsman? Dahil nga dito sa umano na anomalya o dito sa tinatawag nilang flood control scam. Matapos kasi ang bilyong-bilyong kinulimbat ng mga tao dito na sangkot dito sa anomalya na to, heto na, nagsalita na ngayon yung mismong ombudsman, itong si Boying sa kanyang radio interview dito, na may dalawa nakakasuhan at meron ditong sinabi na senador din. So, isa dito o baka dalawa dito yung senador. So, tignan natin ngayon guys yung latest news dito. Baka eto na yung sinasabi nila na makakasuhan nga, no? Sa tingin nyo kaya, sino kaya ito? Panoodin natin yung video. Dalawa raw ang nakahanda ng kasuhan ng ombudsman dahil sa issue ng korupsyon sa flood control projects. At bagamat hindi pinanglanan, ang isa sa tinutukoy ay isang senador dahil pinapigilan daw ito kay Senate President Tito Soto na makalabas ng bansa. Nakatutok si Jonathan Andal. Isang senador. Kasunod ni Zaldico at Sara Diskaya, may dalawa pang malaking isda ang malapit ng sampahan ng kaso ng ombudsman dahil sa issue ng korupsyon sa flood control projects. Sinabi yan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang radio program kanina. Of the big fish, may isa tayong tingin ko hinog na hinog. Pasok na. May isa pa na yung PI na delay ng konti, pero malapit na rin yun. Marami pa tayong ibang inaay na ibang cases. Kaya within the next few days marami ipa-file. Sandigan tsaka sa RTC. Regular. Sa RTC. Kasi kaya nung kahapon yung kay Diskaya. Walang binigay na pangalan si Remulla pero sinabi niyang sumulat siya kay Senate President Tito Soto para pigilang makalabas ng bansa ang isang senador. Nako, sino kayang isang senador na to, no? Kung matatanda natin, ang mga sinangkot dyan ay eto, no? Si Joel Villanueva. Siya kaya? O si Jinggoy Estrada? Siya kaya? Sino pa ba? Yung mga senador na sinasangkot dito. O yung dating senador, si Bong Revilla, no? So tingin ko mukhang hindi yata si Bong kasi sasabihin dapat yan dating senador, no? O senador. O baka sakali siya din, no? Sino kaya yun? Mulat din ako kay Tito Sen na wag na bigyan ng travel authority. Ibig sabihin, senador yan. May isang nakaupo. Ang nakaupo. Wag muna. Ano pa ang clue mo? Anong clue? Tatlo. Kaya lang, yung isa kasi mahihinog na eh. Wala muna, wag muna. Pero yung So yung isa nga nakaupo. So ano kayang tinutukoy dito ni Boying na yung isa may hinog na kaya wag muna? Ano ibig sabihin nun? Matatapos na yung term o ano? Sino kaya to, no? Napapaisip din ako eh. No? Yung isa talaga confirm na nakaupo. Sino kaya tong senador na to? Kayo guys, sa tingin nyo, comment nyo sa ating video, no? Kung sino sa palagay nyo yung senador na tinutukoy na yan ni Ombudsman Boying. nakaupo, hinog na. Oo, isa. Pero sabi ni Senate President Soto, hindi niya pa natatanggap ang sulat ni Remulla. Hindi anya required kumuha ng travel authority ang isang senador kung personal ang biyahe. Sabi ni Soto, sa polisiya ng Senado, official travel lang daw ang kailangan ng approval ng Senate President. Pero iba ang opinion dyan ni Remulla. When you join government, you surrender your right to travel. And even your personal travel, you need a travel authority. Si dating Senador Bong Revilla na iniimbestigahan din ng ICI, sinabi naman sa isang pahayag na ginagamit daw ang kanyang pangalan para malihis sa katotohanan. Hindi raw siya umurong noon at hindi uurong ngayon. Aniya, nasa panig niya ang katotohanan. So ayan, so ngayon nadadamay na naman ngayon si no? Si Bong Revilla, no? Ewan ko ba bakit nadamay na naman yan ngayon? Gusto yata nilang pabagikin ulit sa kulungan, no? So, eto guys, etong sinasabi nilang pipigilan, pinapapigil kay Tito Soto yung travel authority, no? So, mukhang malabo yata nila mapigilan yung isa doon na no? Kasi ayon kay Tito Soto diyan, yun lang yung kaya nilang pigilan, hindi yung lahat. So, ito talaga si Boying, ito si Ombudsman Boying, talagang hapit na hapit, no? Hapit na hapit talaga sila na may kasuhan, no?
pagdating dito, Sinabi rin ni Remulla na under investigation si dating Undersecretary Terence Calatrava. Wala siyang binigay na detalye kaugnay nito. Nag-resign si Calatrava bilang Undersecretary ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas na idinawit din ng mga diskaya sa pagkubra ng kickback sa mga flood control project. yan, so eto mga diskaya, dapat talaga makulong yan, no? Tapos yung itinuro nila diyang mga kasabot nila, yun dapat ang makulong, no? Tapos yung pinaka big fish talaga na sinasabi nila na itinuturo din ito ni Saldico, dapat pati din yun isama nila. Hindi yung kung sino-sino lang yung dadamputin nila dyan na marilit na isda o sasabihin big fish na yun, no? Kahit hindi naman. Terence Calatrava po, nag-usap po kami nito sa kanyang kondo po sa Makati. Tapos ang inuutusan na lang po niya na kumuha po ay si at saka yung kasama pa po si Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Calatrava. Para sa GMA Integrated News. Yan, so papabango ngayon si Ombudsman Boying. Matik yan, papabango yan. Siyempre, lagi siya gaman ng interview, no? Hindi kagaya ng ibang ombudsman, hindi naman gaman ng interview, di ba? Isipin nyo yun, napapaisip kayo. Yung ibang ombudsman, hindi naman ganyan yung ginagawa niya ni Boying Yung iba, hindi naman nagpapa-interview. Laging, eto si Boying matindi. Laging nasa interview. Laging nasa on-cam, no? Laging pasikat. Nako. Mukhang talagang ginagawa niya talaga yung kanyang gusto talaga ng kanyang mga boss, no? Eto talaga guys, nakakapagtaka talaga. Eto lang yung ombudsman talaga na laging nasa interview, laging ganitong ginagawa. Yung ibang ombudsman, bihira lang natin makita, no? Ito matindi. On-cam, daig pa yung artista, no? So comment down below kayo sa video natin guys kung nakaabot kayo dito na masasabi nyo. Yun lang. So hanggang dito na lang. Thanks for watching. Have a nice day.